Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, Kati Binag di nakapagtimpi 10 cabinet member ni PBBM. Adiktos din pala. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Nits M Vlog. Mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito nga mga karibin natin, bago po na naman nating simulang panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito mga kababayan, may isi-share lang po ako kasi hindi ko po alam kung talagang nandito ba talaga ang ating Pangulo or nasa ibang mundo. Nasa ibang mundo mga kababayan, kasi isipin nyo, ito po, naglabas 3 hours ago mga kababayan, may naglabas po sila ng statement. Ito po, from Manila Times mga karibin natin. Ito po yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Nako, talagang pipiyok na naman dito yung iba nating mga kababayan, no? Ito ang sabi, Marcos, every Filipino to benefit from improving Philippine economy. Ito, basahin po natin ng konti yung balita nila, no? Manila, Philippines, Filipino who are still reeling from the economic impact of COVID-19 pandemic. So yan mga kababayan, magti 3 years na po sila sa kanilang panunungkulan, pero ang sinisisi pa rin ay ang COVID-19 pandemic. Nako, marami talagang magre-react dito mga kababayan, kasi nung patapos na po ang term ni PRRD, mukhang ramdam naman natin na medyo nakakabalik-balik na, no? Tayo sa dating gawi mga karibin natin. Hindi man ganun ka pero at least 'di ba, nag-improve na talaga doon sa climax ng COVID-19 pandemic. Pero hanggang ngayon mga karibin natin, they are still blaming COVID-19 pandemic sa nangyayari po sa ekonomiya ng ating bansa. Nako po. 3 years na, magti 3 years na po mga kababayan. Ito pang sabi niya, will benefit from the improving economic growth of the country as it eventually breaks the cycle of poverty in the near future. So yan mga kababayan, yan po, President Bongbong Marcos Jr. said, kahapon po yan, Saturday. Nako po, anong masasabi niyo dyan mga karibin natin, ito na naman pinakaayawan ko, in the near future. Lagi na lang po tayong nagfo-focus sa future, mga kababayan, no? They are diverting our minds na mag-focus sa future. Bakit magfo-focus tayo sa future kung ang kinaharap natin ngayon ay hindi natin masolve? Di ba? Sa bagay, pag na-solve natin dito, magiging better na ang future. But mga kababayan, di ba dapat pag-usapan po natin kung ano ang nai-experience ngayon ng problema ng taong bayan o in terms of economic. May nag-comment nga mga kababayan di ba dahil sa nilabas na 64 pesos, no, na meal per day, gusto nilang pasubukan dito kay President Bongbong Marcos Jr. kung ano ang kanilang makakain, no? Kahit isang buwan lang, subukan nyo. 64 pesos per day, isang buwan lang po, Subukan nyo nga po na masabi nyo talagang improving ang ekonomiya ng Pilipinas. Ito lang ang naiisip ko, talaga namang marami ang natutuwa na mga oligarko. Bakit mga kababayan? Kasi malaki pong kinikita nila ngayon in terms of, di ba? Ano bang tawag yan? Revenue, di ba? Return of investment, ganun ba? ROI. Nitong mga malalaking kumpanya. Sila lang po ang natutuwa, no, sa nangyayari ngayon sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero
Tayong mga mahihirap, mga kababayan, ewan ko lang, kung ako lang ang hindi natutuwa, ikaw, natutuwa ka ba? Ha? Dito sa ekonomiya ng ating bansa, we're in. Ha? Apektado po tayong lahat, hindi lang po sila. Sa bagay, mga kababayan, no? Marami talaga ang matutuwa. Yan, no? Magbe-benefits nito, improving economic growth of the country. Ang naisip ko lang, mga kababayan, baka nga, yung mga politiko, no? Ay magbe-benefits dito, ha? Sa sinasabing economic growth ng ating bansa. Anong masasabi nyo? Kaya nga nasabi ko kanina sa ating title, mga kababayan, no? Nasaan ang Pangulo? O, nasaan po ang Pangulo? Baka kasi hindi siya nandito sa... Eto, opinion lang ito. Opinionated ideas lang ito. Ha? Nandito ba siya or nasa ibang mundo, mga kababayan? Ha? Kasi parang yung sinasabi nila, iba po sa nangyayari sa realidad. Wala naman pong growth na nangyayari. Ha? Kasi kung mayroong growth, mga karibin natin, sa ating ekonomiya, they will not, no? Hindi po nila pakikialaman yung pera dyan sa PhilHealth. No? Dahil hindi naman. Oh, pero pinakialaman nila. Sa panahon ba ni PRR, di pinakialaman ang pera ng PhilHealth? No? I don't think so, mga kabayan. Wala na akong narinig na ganun. Pero ngayon, ha, COVID-19 pandemic is not, parang tapos na eh. Lumipas na po yung pandemic, mga kababayan. But we are still blaming it, no? Dito sa ating ekonomiya. Kaya mapapatanong talaga tayo, are you still in the Philippines? Or nasa ibang mundo ka na? Di ba? Ay, nako mga kababayan. Ito pa. Ito mga kababayan. Wala naman tayong pakialam dito, pero babalita ko na rin, ha? Yung Aquino family, nag-react doon sa pag-iba o pag-move ng Ninoy Aquino Day, mga kababayan. No? Itong sabi nila, moving a day of recommendation, commemoration will not diminish the fact that Ninoy died fighting for the country and the Philippines and the people. He so loved. And his death sparked a revolution that ended Marcos Sr. authoritarian rule. Yan, mga kababayan. No? Actually, Aquino family, pasensya na po kayo, but we don't care. No? We don't care about you. Tapos na po kayo eh. Well, anyway, baka ako lang nagsasabi. Kayo ba, mga kababayan, do you still care about Ninoy Aquino Day? Tagutom ngayon eh. Uunahin mo pa bang mag-celebrate ng Ninoy Aquino Day? People don't care about it. Diba? Wala kaming pakialam dyan. Kahit pa hindi na yan ganapin, wala kaming pakialam. Yan ay opinion ko lang, mga kababayan. May pakialam ba ang isang normal, yung masang Pilipino, yan. May pakialam ba sila dyan? Kahit pa i-move yan, wala rin pakialam ng taong bayan dyan. Yung iba nga, doesn't believe, no? Na si Ninoy Aquino ay isang hero. Yan, mga karibin natin. Ikaw na nanonood ngayon. Mas uunahin mo pa ba na bigyan ng pansin itong si Ninoy Aquino Day? Kesa nang di ba, makapag-provide ka ng pagkain sa iyong pamilya. Kaya nga, mga karibin natin, pasensya na po kayo, Ninoy family. We don't care about it. Okay, di ba? Eto na, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ganito na lang, Miss Cathy, pag itong mga nakaupo sa cabinet ngayon, pag pinag-hair follicle drug test ito, ilan sa tingin mo ang matitira? Ano lang, estimate lang by Estimate fraction. lang. Okay. Yung mga kalahatis. Ilan ba cabinet, ma'am? Ilan ba cabinet? 330 something. Hindi, cabinet members. Cabinet. Akala ko Congress. Ilan ba? Sandali. Cabinet members, Philippines. Okay. Baka 1/4 din. Okay. I was told ba yan? Ano? I have been told, ganyan. I have been told. Di ba? Ilan?
So, 22. Okay. Kailangan ko alamin yung mga names. Okay, eto mabibigyan ko ng name ha. So, i-calculate mo lang sa utak mo kung ilan ang Okay, matitira sige. sa kanila. Magbigay ka ng name, dali. Tapos mas excited na magbigay ng Hindi name. ko sasabihin kung positive o negative. Basta i-compute mo lang sa utak mo ha. Sige. Lucas Bersamin. I-compute mo lang sa utak mo ha. Enrique Manalo. Ralph Recto. Gibo Teodoro. Okay, natawa ako. Emilia. Avalos. Diyos ko. May quiz. May quiz. Francisco Q. Laurel Jr. Okay. Bienvenido Laguesma. Teodoro Herbosa. Jose Rizalino Acuzar. Jaime Bautista. Rafael Lutilla. Sonny Angara. Maria Antonia Loizaga. Amina Pangandaman. Binibilang mo kung ilan yung matatanggal ha. Renato Sotum. Teka lang Hindi, binibilang ko kung sino yung alam ko. Oo nga. Hindi, ang tanong na lang, ilan doon sa alam mo? Ganun Sandali lang. Ito hindi pa tapos. Okay. Conrado Estrella. Cristina Garcia Frasco. Okay. Rex Gatchalian. Manuel Bonoan. Ivan John Uy. Yung naggurgur ng connection mo kanina. Sabi niya. Eduardo Año. Arsenio Balisacan. Frederick Go. Juan Ponce Enrile. Hindi Andres naman yun. Grabe naman. Oo. Sandaan na ito, tumitira pa. Wala, baka alam mo kasi namin naman yan. Andres Centino. Okay. Larry Gadon. Paulito Galvez. Antonio Lagdameo. Oh, sure. Leonardo Guevara. Cheloy Garafil. And lastly, Mark Leandro Mendoza. Ilan sa lahat na yon ang sa tingin mo magpa-positive sa hair follicle drug test pag ginawa siya ngayong araw na to? Feeling ko 10. Oh my God. Halos sa lahat. Ano yung sabi niya? Ano yung sabi mo? I I have been told. I'm talking about way back ha. Mali mo, nagbago. Ano lang to, kaya nga ang makakapag-confirm lang o disconfirm ay hair follicle drug. Hindi na lang po namin, base sa information ni Scotty B. So yan mga kababayan, base pa lang dito sa mga usapan nila, no? Kahit hindi ito pag-usapan, kailangan talaga na yung cabinet members, mga kababayan, lahat ng opisyal, from president hanggang sa barangay tanod, talagang mag-drug test po, mga karibin natin. Nakakahiya naman. Iba sa iba. Nakakahiya naman po sa iba na hindi po gumagamit ng ganyan, di ba? Tapos parehas lang kayo ng sweldo. Yung iba nga, mas mataas pa sa'yo ng sweldo. Pero bangag pala. O diba, nakakahiya yun mga kababayan. Ng 10 years of background knowledge. Check. Background, pulburon check. Yeah. Full check. Out of At least 22, 10. At least 10. At least 10. ano bang gagawin ng protector of the people? I-review Ilan pala kami yan. yung sinabi mo? 22. Oh. 22. Oh my gosh, kalahati ha. Yeah, pumasa ka na sa board exam. Hindi so 50 ayun nga at least 10 yung mga binanggit ko ha. So siguro may more than 22 dito. You can just check dun sa Wikipedia kasi nandun lahat yung mga binanggit ko. So Yeah. ang dito is kung at least 10. So kaya hindi ka na talaga nag-participate ng 2022 elections. Ako? Yeah, partly. Kasi, actually, hindi ako voter. Di ba kinento ko yun si Sis Yeah. Marlica? Yes. 10% na lang yung AirPods ko. So, Di ba, uubusin na natin yung 10% okay. mo. So, alam mo Okay. yun? So, kasi nung I was there, in a way, parang sabi ko, seryoso ba to? Talagang bakit siya tatakbo? Kasi nga, I have been told na hindi siya pwede maging Presidente. maging Kasi presidente. tamad siya, kasi bangag nga, siya. yung parang hindi siya people person, yung yun ang sa akin eh. Then na-experience ko in a way na yun nga, hindi siya people person.
And sila, ano na, third floor, na-experience din nila na hindi mo siya basta makakausap, not unless meron siyang core group lang, alam mo yun. So, napapansin nyo din naman sa interview niya, di ba, na umiiwas siya. Yeah. Then, and of course, alam ko na mamamayagpag yung isang tao dyan na who abused me also, di ba na? By the way, Kasi madalas namin pabugso-bugso kasi nakikita ang panga ni BBM may sariling buhay. What do you think about Sorry, this? what? Ang buhay? Ano? May sariling buhay yung panga niya. Gagalan. Nung kahit yung campaign, pati ngayon, etc. Meron bang nabanggit sa iyo si Florendo na sakit ni BBM na kaya nagdudulot ito ng paggalaw ng panga involuntarily? Well, kasi yung ako yung based on nakikita ko, pag user ka talaga ganun eh. Yung while you're doing it, malakas. Yung parang siguro ninenervous siya, he's doing it the time to para humarap sa camera or something. 'Di ba? Yun yung ano ko, na talaga nag-grind. Ay, yan, ganyan. Sige, mag-isip ka muna, sasangkatan. Magpapasalamat tayo kay Liz Vergara, kay Arlene Perez. Pag nawala na ako ng air fronts lang naman. DJ Sacy Bunyon, Julieta Lechong, and Arlene again. Thank you. So, next question. Ito, last question ka na ito dahil hindi pa kumakain. At saka yung eye-bag daw ni Cathy, lumabas na. Wala akong tulog. I know, sige, tapusin na natin to. Really exciting. Para sa So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon at kritisismo? Kung meron man po patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.